Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Nandito na naman tayo sa pagtalakay at pag-oobserba, pakikinig ng mga usapin tungkol po sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Nais ko rin po nga mapakinggan ninyo ang naging talakayan ng batikang reporter na si Jessica Soho ng GMA sa kanyang pag-i-interview kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Siya po ang head ng prosecution ng Kongreso na nagdidiin at nagkaso sa impeachment court ng Senado laban po kay VP o Vice President Sara Duterte, na siya pong pinanunood at tinatalakay ng buong bansa. Bagamat kakaunti lang naman po ang talagang tumatalakay sa usaping ito sa social media, marami pero kaunti pa rin dahil bagamat ang ating mga minamahal na mga mamamayang Pilipino ay dito na rin nakabase. Pero kung titingnan ninyo, sari-sari ho sa social media ang mga kakampi sa kabila sa mga Sara Duterte. At ganoon din po sa side po ng mga Marcos. Ako, sa tagal ko na pong reporter at hindi na ho ako magagago at maloloko pa ng ating mga kinauukulan ng ating bansa. Dama na namin ho kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ang patuloy na korupsyon ng mga trapong politikong salot ng lipunan ng ating bansa. Maging naman po yung mga empleyadong matitino ng ating pamahalaan o kahit nga po sa mga armed forces at saka mga kapulisan, naririndi na rin sila sa mga korupsyon ng mga nauupo o naihahalal ng mga trapong politikong magnanakaw sa ating bansa. Lalo na sa Kongreso, Senado, sa pagkapresidente, lahat ho, sa mga gobernor, mga mayor, alipores nilang mga konsehales at mga bukales. Pare-pareho lang lahat yan. Napakarami hong mga kurakot. Halos lahat ho. Mayroon mang matinok katiting. Alam na rin ho yan ng mga mahihirap ng mga Pilipino o mayayamang Pilipino. Kaya nga lang, nag-aantay tayo ng magkakaroon tayo sa ating bansa na matutuwid ng mga lider upang may ahon sa kahirapan at korupsyon ang ating bansa. Ginawang negosyo at hanap buhay ng mga politikong siraulo at pamilya nila at alipores. Sila ang patuloy na nagpapalubog sa Pilipinas. Sana ay muling kumilos ang kamay ng Panginoon at mabura yung mga masasamang politiko na nagpapahirap sa ating mga mamamayan sa ating bansang Pilipinas. Sila nagpapayaman kasama ng pamilya nila at mga alipores nila. Sana ay tiresin na sila ng Diyos at mawala. Salamat na lamang po sa mga batikan at hindi bayaran ng mga reporter. I believe sa tingin ko po kay Jessica Soho o Ted Filon sa kanyang pagtalakay sa mga flood control issues, sa mga corruption issues. Talaga pong sana po yung mga katulad ni Jessica Soho, siya po ang talagang inaasahan na mananalo o sana po tumakbo rin siya bilang senador at simulan po niya sa pagiging congresswoman siguro or tulad ni Sol Aragones. Kung kaya naman po, mag-senador na po ng diretso hanggat mainit pa. Dahil kilala naman po siya sa buong Filipino community, sa buong mundo at sa buong Pilipinas. So, dahil walang takot ho ito at diretso ito pag nag-interview. Alam niya yung mga itatanong. So, nakikita po natin noon pa yung kanyang pagmamalasakit, pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, sa mga mamamayang Pilipino at ganon din sa mga galit ho yan sa lahat ng korap. Katulad ko rin ho, galit ho ako, kumukulo ang dugo ko sa lahat ng politiko. Na lalo na yung mga magnanakaw na marami sa ating buong bansa. Katiting lang ho, Diyos ko ay talagang konting-konti lang. Maging yung mga politiko magnanakaw yan, alam naman nilang magnanakaw sila. At yung mga supporter nila, alam naman din na corrupt din yung mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya nga lang, wala silang magawa. Wala naman kasing nakakalaban ng mga matinong hindi corrupt ang mga politikong trapo sa ating bansa. Panoorin po natin itong kanyang naging interview dito sa isang traditional politicians din ng ating bansa na si
Jerbil Luistro at obserbahan ho natin kung genuine ang kanyang ngiti, genuine ang kanyang paliwanag, kung balanse ba, walang kinikilingan. Okay? Pro Marcos ba siyang talaga o siya ay sa gitna lamang? May mga issue rin ng mga mali-maleta sa kanila, idinamay din siya. So marami ang naniniwala na totoo ito pero idinideny niya. Doon po sa kanyang confidential funds, over 100 million or over 600 million ho yata. 612. 612 million yung nababanggit. Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya, bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po yung confidential funds. Hindi po ba na lahat din ng departamento at government agencies may confidential funds? Binanggit nyo na rin lang po yung impeachment case against President BBM. Again, syempre, ang sasabihin po ng mga supporter ng Vice Presidente, yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya Tapos, dito kay Vice Presidente, 2 beses niya i-final hanggang sa nagka-trial na nga po. So kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw ho ganun? Totoo ho ba si Mary Grace Piatos? Ano hong palagay nyo about Mary Grace Piatos? Siguro hindi ko na kailangan magpalagay, no, Jessica, kasi ito pina-verify namin sa PSA, Philippine Statistics Authority. On her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakita ho kayong irregular sa kanyang SALN? Without responding directly to the specific issue against the Vice President, no, but what I want to share to the public is the presumption, Jessica, for public officials. Your wealth must be explained by your lawful income. At ang sabi sa batas, if a public official would acquire property or money which is manifestly disproportionate to the lawful income, there is a presumption prima facie of ill-gotten wealth. Yun ba yung nakita ninyo? Regardless of the technicality, Congresswoman, let's remove the impeachable and the non-impeachable classification. The bottom line issue here is, kayo ba, can you also account for your position? Or Ako, I can. As a matter of fact, I wish to take advantage of this opportunity to deny vehemently again the accusation against me by the ex-18 bodyguards. na nakatanggap daw ho kayo ng mga maleta ng pera? I vehemently deny that. While we're at it, Congresswoman, so kayo ho ba, wala kayong unexplained wealth din? Wala kayong flood control projects? Sorry ho to ask these questions, but you know, people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng korupsyon nabaling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, kung saan di umano, nandun yung mga mastermind, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mang-usig when it comes to corruption against the Vice President? Well, what I can say about that, Jessica, Yung inyo raw pong husband, na balita na ho ito, so I beg for your forgiveness na I have to ask this question again. Yung inyo raw pong husband, madalas po nagko-comment yung mga supporter po ng kabilang kampo na yung inyong asawa ay naakusahan din daw po ng rape. Ano hong masasagot nyo doon? he was a victim of a fabricated case of rape, Jessica. Yung complainant, of course, she has a name in the complaint, pero nung pina-verify ko, sa PSA, sa CHED, sa DepEd, sa COMELEC, lahat ng may mga possible na identity database in existence. Ang sabi ho, bata raw ho kayo ng former Speaker Romualdez. Bata meaning mentor nyo siya or naspatan niya kayo, and the Speaker now is being suspected of masterminding ito pong biggest heist daw in Philippine history, yung pinakamalaking nakawan ng pondo ng gobyerno. So ano ho masasabi niyo roon?
Pagdating naman po sa fairness, pwede rin sigurong questionin. Paano magiging patas yung mga yan? Kampi-kampihan naman yung mga politikong yan. Anong maisasagot nyo ho doon? Sasabihin na naman po ng mga supporter niya, tignan nyo na, kaya talaga nag-impeachment kasi ayaw nilang patakbuhin si Sara Duterte sa 2028. Well, apparently, that is one of the consequences of impeachment at maliwanag na maliwanag po yan sa Constitution. What we are doing is, we are just following what is provided in the Constitution. Sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.